Single mom lang siya. Tapos binigyan pa ng house and lot? Baka may ginagawa yung milagro sa amo. Sigaw ng kasamang katulong. Habang pinagtitinginan si Lorena na tahimik lang at nakayuko. Hindi nila alam, araw-araw siya nagpupuyat para alagaan ng bulag na anak ng Donya. Hindi para sa pera, kundi dahil sa puso. Pero isang araw, nang makita ng Donya ang sakripisyo ni Lorena para sa kanyang anak na si Kaloy, bigla itong nag-utos. Fly her kid to the mansion and treat him like a prince. Lahat napalingon. Bakit? Tilang kopya-kopya ng bata ang mata ng anak ng Donya. Sa gilid ng riles, kung saan ang tunog ng tren ay karaniwang ambag sa musika ng araw-araw, masiglang sinasabon ni Lorena Alvarez, 28 anyos, ang mga labahin habang hawak ang tabot naglalabas sa batya. Sa kabila ng alinsangan at pagod, may awit pa rin sa kanyang labi. Ikaw ang ilaw sa dilim. Bulong niya habang pinipiga ang t-shirt ng isang suki. Madungis man ang damit at pawisan ng katawan, maliwanag ang kanyang mga mata. Isang ina na hindi kailanman nagpapadala sa lungkot. Sa kabilang bahagi ng barong-barong nilang tirahan, nakahiga sa banig ang kanyang anak na si Kaloy. 6 na taong gulang, payat at maputla. May panyo sa noo at hawak-hawak ang isang lumang stuffed toy na daga. Mama, mahina nitong tawag. Masakit po ang likod ko. Agad siyang lumapit. Pinisil niya ang balikat ng anak at pinunasan ng malamig na bimpo ang liig nito. Saglit ng anak. Malapit na matapos si Mama. Gagawa tayo ng sopas mamaya, ha? Tumango si Kaloy. Kahit halata ang pagod sa kanyang mukha. Ang kanyang kondisyon ay anemia. At ito ay nagpapahirap sa kanya tuwing mainit ang panahon. Pero hindi ito ginagamit ni Kaloy para umangal. Katulad ng kanyang ina, marunong siyang ngumiti sa gitna ng hirap. Si Lorena ay kilala sa kanilang barangay bilang masayahing labandera. Kahit pagod sa dami ng labada, palagi siyang nakikipagbiruan sa kapitbahay. Nagbibigay ng candy sa mga batang walang baon at tumutulong sa may mga sakit. Pero kapag gabi na at natutulog na si Kaloy, doon lumalabas ang kanyang mga luha. Ilang ulit yun ang tinanong sa sarili. Hanggang kailan ko kaya to? Habang kinukusot niya ang huling batch ng labada, isang puting kotse ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Bumaba mula rito si Madam Sylvia, isang elegante at maate pero mabait na suki. Suot nito ang malapad na salamin, bitbit ang designer bag at may kasamang driver. Lorena, tawag nito sa may takip sa ilong. Grabe ang amoy ng uling, parang kinulob. Pasensya na po, Ma'am Sylvia. Sagot ni Lorena habang pinipiga ang tuwalya. May sinampay po kasi ako kaninang umaga, hindi pa natutuyo eh. Napailing si Sylvia. Pero hindi mapigilang umiti. Ikaw talaga. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o maaawa. Pero alam mo, Lorena, sa dinami-dami ng labandera, ikaw lang hindi ko pa sinisibak. Kasi po, ako lang may libreng halik sa labada. Natatawang biro pa ni Lorena. Ewan ko sa'yo, nagpalitan sila saglit ng ngiti. Ngunit naging seryoso bigla ang mukha ni Sylvia. Nga pala, may sasabihin ako sa'yo. May kakaiba akong alok. Hindi to basta-basta. Napakunot ang noo ni Lorena. Alok po? May kaibigan ako, mayamang matanda. May problema ang anak niya. Hindi ko na idedetalye pero kailangan niya ng isang taong may lakas ng loob. Hindi yaya, hindi nurse, hindi rin therapist. Ibang klaseng alaga ang kailangan. Napatingin si Lorena sa anak niya na nakahiga. Alagang tao? Parang gano'n na rin, pero hindi physical mas emosyonal. Tumingin sa paligid si Sylvia, tsaka bumulong. Baka nakapag nagustuhan ka, maaaring magbagong buhay mo. Hindi umimek si Lorena. Hinawakan niya ang laylayan ng kanyang duster at piniga ito. Na para bang sinisip-sip ang lahat ng kaba sa puso niya. Ma'am, sigurado po ba kayo? Hindi po ba delikado? Hindi, pero mahirap. Kailangan mong iwan ang anak mo pansamantala.
Napakagatlabi si Lorena. Si Kaloy, paano siya? Pero mabilis din gumaan ang loob niya nang maisip. Baka ito na ang pagkakataon. Ano pong dapat kong gawin? Pumunta ka bukas sa address na ipapadala ko. May kakausap sa'yo. Isang beses na ang pagkakataon ha. Kapag hindi ka nagustuhan, wala na. Pero kung magtagumpay ka, napahinto si Sylvia. Hindi niya na itinuloy ang pangako. Pero ramdam ni Lorena na may mabigat itong ibig sabihin. Pagkaalis ni Sylvia, naupo si Lorena sa tabi ni Kaloy. Pinagmasdan niya ito habang natutulog. May banayad na hilik at may bahid ng pangarap sa pisngi. Anak, bulong niya. May pagkakataon si Mama. Hindi ko alam kung tama pero susubukan ko. Kinuha niya ang isang papel sa ilalim ng banig. Drawing ni Kaloy ang isang malaking bahay, may hardin at swing. Sa pintuan ng drawing ay may larawan na mag-ina. Sa sulok may nakasulat na maliliit na letra. Bahay na pangarap namin. Muling napaisip si Lorena. Ilang taon na silang nakikipagsiksikan sa barong-barong. Ilang beses nang nabasa ang gamit kapag umuulan. At ang ilang gabi nang walang makain kundi lugaw. Ang anak niyang si Kaloy ay may sakit at hindi niya kayang ipagamot ng maayos. Sa gabing iyon, habang tahimik ang paligid at maririnig lamang ang tunog ng kuliglig, tumingala siya sa langit. Diyos ko, kung ito po ay daan para mabigyan ko ng magandang buhay ang anak ko, bigyan niyo po ako ng lakas ng loob. Sa kanyang dibdib, naroon ang takot, pero mas malakas ang pag-asa. Hindi niya alam kung anong klaseng trabaho ang naghihintay, kung sino ang mga taong makikilala niya, o kung gaano kahirap ang mga susunod na araw. Pero ang tiyak niya, handa siyang lumaban para kay Kaloy. Dahil siya si Lorena Alvarez, isang simpleng labandera pero pusong palaban. Isang ina na handang sumuong sa kahit anong unos, basta't ang dulo ay liwanag para sa anak. Maagang gumayak si Lorena kinabukasan. Suot ang kanyang pinakamaayos na blusa at paldang hiniram pa kay Aling Presi. Habang nakaipit ang buhok at may kaunting pulbo sa pisngi, bitbit ang lumang shoulder bag na puno ng kaba at pag-asa. Huminga siya ng malalim bago sumakay sa jeep. Sa harap ng gate ng malaking bahay na malahasyenda, parang nanliit ang kanyang katawan. Ang mansyon ay may mataas sa pader, gwardiya sa labas at fountain na may agos ng tubig na tila musikang banyaga sa kanyang tenga. Dahan-dahan siyang pumasok matapos makumpirma ang pangalan niya sa listahan. Pasok po kayo, Miss Alvarez, sabi ng gwardiya habang binuksan ang makintab na gate. Sa loob ng sala parang museo ang paligid, mga painting na hindi niya kalala, chandelier na tila kasinlaki ng buong barong-barong nila, at carpet na parang hindi pa kailanman nadumihan. Umupo siya sa gilid ng upuan. Tuwid ang likod, hawak-hawak ang bag na parang sandata. Maya-maya bumukas ang pinto at pumasok ang isang matandang babae. Mahabang suot na saya, may perlas sa leeg at may tungkod na ginto ang hawak. Elegante, matapang ang presensya. Para siyang reyna sa sarili nitong palasyo. Lorena Alvarez? Tanong ng ginang. Malamig ngunit hindi bastos ang tinig. Opo, ako nga po iyon, sagot ni Lorena. Medyo nanginginig ang tinig. Tumayo siya agad bilang paggalang. Umupo ang ginang sa harap niya. Sinipat siya mula ulo hanggang paa at tumahimik ng ilang segundo. Ayoko sa mga taong mabungangang bibig. Kulang sa gawa. Wika nito. Napakurap si Lorena. Ako po ay sanay sa gawa, Donya. Wala po ako masyadong sinasabi pero lagi po ako may ginagawa. Napangiti ng bahagya ang matanda. Matalino kang sumagot. Maganda yan. Saka nito tinawag ang isang kasambahay. Juana, ipakita mo sa kanyang larawan ni Gideon. Inilabas ng kasambahay ang isang malaking framed photo. Lalaki, nasa late 20s. Gwapo, pero may lungkot sa mga mata. Maputla, seryoso at walang ngiti sa labi. Siya ang anak ko, si Gideon, sabi ng Donya. Mula nang maaksidente nawala ng paningin at unti-unti nawalan din ng pag-asa. Tahimik si Lorena.
Wala siyang karanasang alagaan ng may kapansanan, lalo pa ang isang estrangherong may depresyon. Pero, hindi siya umatras. Ano pong gusto niyong gawin ko, Donya? Pasayahin mo siya. Gamitin mo ang kahit anong meron ka. Boses mo, kwento mo, kahit ang pagiging natural mong tao. Hindi ka edukado, alam ko. Pero may puso ka. At minsan, mas matimbang yon kesa sa diploma. Napatango si Lorena. Susubukan ko pong makakaya ko. Hindi po ako perpekto pero hindi po ako umaatras sa laban. Umiling ang Donya. Hindi ito basta laban. Ito ay sakripisyo. Minsan mapapahiya ka. Minsan masasaktan ka. Pero kung magtatagal ka, makakamit mo ang gantimpala. Inilabas ng Donya ang isang sobre. Kung kakayanin mo ng 3 buwan, sa iyo ang house and lot sa San Felipe at may pondo kang kasunod para sa anak mo. Para bang lumakas ang kabog ng puso ni Lorena. House and lot? Pero mabilis din siyang natahimik. Hindi ito para sa akin. Para kay Kaloy ito. Para sa kinabukasan niya. Kung tatanggapin mo ngayong gabi dito ka natitira, bawal ng dalawang isip, gusto ko ng tapang. Huminga ng malalim si Lorena. Opo, tinatanggap ko po. Sigurado ka? Tumango si Lorena, mariin. Para sa anak ko, kahit saan ako dalhin ng buhay, lalaban ako. Nagpalitan sila ng tingin. Ang matanda puno ng pagsusuri. Si Lorena naman puno ng determinasyon. Simula bukas ng umaga, ikaw na ang magiging personal na kasama ni Gideon. May mga patakaran sa bahay na kailangan sundin. Si Yaya Berta, siyang bahalang mag-orient sa'yo. Pero isa lang ang gusto ko makita. Ayoko mamatay sa dilim, mga anak ko. Naglakad palabas ang Donya. Iniwan si Lorena sa loob ng malawak na sala. Doon lang siya bumuntong hininga. Napahawak siya sa puso niya. Hindi niya alam kung kaya niya ito. Pero buo ang loob niya. Hindi dahil sa alok ng kayamanan, kundi dahil sa isang munting boses na narinig niya sa kanyang alaala. Mama, gusto ko pong makatikim ng spaghetti sa totoong restaurant. Mama, ano pong itsura ng CR na may flash? Mama, ano po yung sofa? Lahat ng tanong ni Kaloy. Isang araw ay gusto niyang masagot ng may ngiti. Tumayo si Lorena. Tinanaw ang bintana ng mansyon. Hindi pa niya kilala si Gideon. Pero mula sa sandaling ito, ang kanyang misyon ay malinaw. Magbigay ng liwanag sa pusong nasa dilim. Pagsapit ng umaga, maagang gumising si Lorena sa maliit na guest room sa dulong bahagi ng Chavez Mansion. Malinis, malamig at may sariling banyong may mainit na tubig. Bagay na noon lang niya naranasan. Ngunit sa kabila ng aliwanas ng paligid, ramdam niya ang panalamig ng mga tao sa paligid niya. Habang papunta siya sa kusina, nasalubong niya ang isang matandang babae na may nakaayos na buhok at may suot na perlas na hikaw kahit 7:00 pa lang ng umaga. Ikaw ba si Lorena? Tanong nito. Malamig ang tono. Opo, ako po ang bagong alaga. Kasama pala ni Sir Gideon. Ako si Yaya Berta. Ako matagal ng tagapangalaga sa batang yon. Hindi madaling makuha ang loob niya, lalo na kung galing ka sa kalye. Matatalim ang mga mata ni Berta habang pinagmamasdan ng damit ni Lorena. Napakagatlabi si Lorena pero pinili niyang umiti. Sanay po ako sa mga taong mahirap pasayahin, pero hindi po ako sanay sa taong wala sa tamang pakikitungo. Natahimik si Berta sa sagot sabay irap. Tingnan natin kung gaano katatagal dito. Nang bumaba na si Doña Felicidad mula sa kanyang silid, saglit lamang itong tumango kay Lorena at agad na ibinigay ang utos. Dalhin siya sa silid ni Gideon. Huwag mong hayaang magtagal sa labas si Lorena kung hindi siya kailangan. Agad namang sumunod si Berta at sinenyasan si Lorena. Halika na at huwag kang maingay. Ayaw ni Sir Gideon ng kahit anong ingay sa paligid. Habang paakyat sa ikalawang palapag, dumaan sila sa mahahabang pasilyo na punong-puno ng mamahaling paintings, mga antigong vase at marmol sa sahig. Tahimik ang buong bahay, na para bang libingan sa laki at katahimikan. Pagdating nila sa isang malaking pinto, marahang kumatok si Berta.
Sir Gideon, narito na po si Miss Lorena. Wala akong kailangan. Sagot ng lalaking nasa loob. Malalim, malamig, at puno ng inis ang boses. Pero sir, umalis na kayo at isama niyo na yan kung sino man. Napatingin si Lorena kay Berta na tila nasanay na sa ganitong tugon. Ngunit si Lorena hindi sanay na palayasin ng hindi man lang naririnig. Sir Gideon, sabi ni Lorena tumayo sa harap ng pinto. Ako po si Lorena Alvarez. Hindi po ako narito para mang-abala, kundi para makipagkaibigan. At kung sa pakiramdam niyo po ay isa akong istorbo, hayaan niyo ako magpasaya kung kailan ako susuko. Hindi ko kailangan ng kaibigan. Sagot mula sa loob. Umalis ka na. Yun pong akala ninyo. Matapang na sagot ni Lorena. Pero ang totoo, kailangan natin ng kausap. Lalo na kapag madilim ang paligid. Nagpakawala ng buntong hininga si Gideon mula sa loob. Huwag mo akong paasahin. Hindi na muli nagsalita si Lorena. Sa halip, iniwan niyang dahan-dahang nakabukas ang pinto at bumalik sa kusina. Sa kitchen, inabutan siya ni Berta na nakaupo sa bangko, tahimik. Bakit hindi ka nagpilit? Hindi ka ba sanay sa pagtanggi? Tukso ni Berta. Sanay ako sa pagtanggi, Yaya, sagot ni Lorena. Pero hindi ako sanay sa pagtalikod sa taong nangangailangan. Natahimik si Berta. Kinabukasan, nagdala si Lorena ng mainit na tsokolate sa silid ni Gideon. Tahimik lang niyang iniwan sa lameseta, kasama ang kanyang maliit na card na may nakasulat. Alam kong hindi mo kailangan ngayon, pero ako'y narito lang kung kailan ka handa. L. Ikatlong araw nagdala siya ng prinitong saging. Ika-4 na araw nagdala siya ng cassette player na may lumang kanta. Sa ika-5 araw binuksan ni Gideon ang pinto. Tama na, nanlaki mata ni Lorena. Po, wala akong gusto sa tsokolate, saging o lumang kanta. Ayoko maawa ka sa akin. Ngumiti si Lorena. Ay, hindi po ako naaawa. Gusto ko lang pong masanay kayo sa boses ko kasi isang araw baka hanap-hanapin niyo na rin. Pinilit ni Gideon na magmatigas. Hindi ka magtatagal dito. Sigurado nga po, pero habang naririto ako, susubukan kong tumagal. Kung ayaw niyo po ng presensya ko, pasensya na. Pero hindi po ako madaling paalisin. Nagbuntong hininga si Gideon at muling isinara ang pinto. Ngunit ngayong araw na to, hindi niya iyon sinara ng tuluyan. Naiwang nakabukas ng kaunti. Sa paglipas ng linggo, hindi man lantaran ng pagtanggap, ramdam ni Lorena na unti-unti nang nababasag ang pader. Wala pang ngiti mula sa binata. Pero hindi na rin ito ganong katingkad ang galit. Sa gabi habang naglalakad si Lorena papunta sa kanyang kwarto, may narinig siyang usapan sa likod ng pinto ng silid ng Donya. Ano pong tingin niyo sa kanya? Tanong ni Yaya Berta. Hindi siya matalino. Hindi rin edukado. Sagot ng Donya. Bakit niyo po siya pinili? Dahil may lakas siya ng loob. At minsan, yun lang ang kailangan ng anak ko. Isang boses na hindi natitinag sa lamig ng kanyang mundo. Sa dilim ng hallway napangiti si Lorena. Hindi niya kailangang marinig ang buong usapan. Alam niya, unti-unti may nababago. Muling bumangon si Lorena kinabukasan. May daladalang maliit na tray na may mainit na tsokolate at pandesal na may palaman na queso de bola. Isang simpleng alay ng araw-araw niyang pagtsatsaga. Nasa harap na naman siya ng pintong kahoy na tila pader sa pagitan ng dalawang mundo. Magandang umaga, Sir Gideon. Masigla niyang bate kahit alam niyang kadalasay hindi ito sinasagot. Bukas ang pinto. Sagot ng tinig mula sa loob. Napahinto siya. Agad siyang sumilip. Bahagyang nagulat. Sa unang pagkakataon nakatayo si Gideon. Naka-jacket, naka-cap at hawak ang tungkod na hindi ito nasa kama. May kailangan po ba kayo? Tanong niya. Lumapit agad upang alalayan ito. Ayoko mawala ng sense of direction. Gusto kong umikot sa loob ng kwarto.
Ayoko nang kinukulong ako sa kama. Sagot ng binata, seryoso ang tono. May gusto po ba kayong gawin? Tanong ni Lorena. Pinilit ang magaang tono. Tahimik. Noted. Ngumiti siya, pero hindi binura ang kakulitan sa tono. Tahimik. Pero mas okay kung may background music, diba? Umiling lang si Gideon. Pero hindi niya napigilang mapansin ang lambing ng boses ni Lorena. Ito lang ang taong hindi natatakot sa kanyang pagiging bulag. Sa kanyang pangungusap na madalas ay matalim. Teka lang po. Aniya sabay inilagay ang tray sa lamesita. Ngunit nang mapalapit siya sa kama, nadula siya sa basang parte ng sahig. Ay! Tili ni Lorena sabay. Napasinghap siya. Ang hindi inaasahan, biglang umutot si Lorena sa pagkadulas. Tahimik ang buong silid. Tumakip siya ng mukha. Diyos ko, kunin mo na lang ako ngayon na. Ngunit ilang segundo lang, isang tunog ang sumunod. Napalingon siya kay Gideon, na ngayon ay nakatayo pa rin. Bahagyang nakatungo at tawa ng tawa. Hindi niya maalala ang huling beses na tumawa siya. Pero sa oras na yon, lumabas ang tunog na matagal nang nakakulong. Yan ba ang secret mo sa pagpapatawa? Natatawang tanong ni Gideon. Nakahawak pa rin si Lorena sa tiyan niya. Namumula. Hindi po sinasadya, promise. Parang hindi ka na makatingin sa akin. Aniya na nakaupo na ngayon sa gilid ng kama. Wala pa pong 5 araw simula na magkita tayo. At ngayon po gusto ko nang lumunin ako ng sahig. Pabulong niyang sabi habang itinatayo ang sarili. Baka naman hindi ang sahig ang may gusto nun. Muling biro ni Gideon. Tahimik si Lorena. Pero hindi na napigilan ang tawa. Lahat ng kaba at pagkapahiya biglang nawala sa simpleng halakhaka na iyon. Tumawa silang pareho. Isa, bulag na matagal ng bihag ng lungkot. At isa, dalagang sanay sa hirap pero bihasang ngumiti. Sir Gideon, maingat niyang bungad. Gideon na lang. Napangiti siya rito. Sigurado po ba kayo? Lorena, kung tutuusin, hindi ko nga alam kung anong itsura mo. Pero sa loob ng ilang araw, narinig ko na ang boses mo. Araw-araw. Alam mo bang iyon ang una kong pinili sa buhay na tong mga nakaraang buwan? Ang boses ko? Natatawa niyang tanong. Mas nakakagaan ng pakiramdam kaysa sa linya ng mga therapist na dumaan dito. At mas totoo. Saglit silang natahimik. Sa pagitan ng katahimikan ay naroon ang pakiramdam na para bang may nababasag na manipis na yelo sa paligid. Salamat, Gideon. Aniya. Ngayon ay may lakas ng gamitin ang pangalan nito nang walang pag-aalinlangan. Walang anuman, Lorena. Ilang sandali pa napansin ni Gideon na hindi na umalis si Lorena sa tabi niya. Oh, bakit ka nakatayo pa riyan? Kasi po bigla kayong sumimangot ulit. Gusto ko pong sulitin yung sandali na okay ang mood ninyo. Napailing si Gideon. Ikaw talaga, kakaiba ka. Sa mga sumunod na araw, hindi na ganong kabigat ang aura sa paligid. Si Gideon ay unti-unti nang pumapayag na alalayan siya ni Lorena kapag naglalakad o kahit pa simpleng kausap habang umiinom ng tsaa. Hindi pa rin siya pala kwento, pero hindi na siya kasing tahimik. Isang hapon, habang pinakikinggan nila ang instrumental music na dala ni Lorena, nagtanong si Gideon. May anak ka, diba? Nagpatigil si Lorena. Opo, 6 na taong gulang. Si Kaloy. Anong pakiramdam na maging ina? Napangiti siya. Masakit sa katawan, nakakapagod, pero mas masarap sa puso. Hindi ko ipagpapalit ang bawat segundo. Kahit pagod ako, kahit kulang sa tulog. Pag gumiti siya, parang iyon ang premyo. Tumango si Gideon. Sana naramdaman ko yan sa isang tao man lang. Hindi agad siya sumagot. Ngunit sa puso niya ramdam ni Lorena, hindi lang ito tungkol sa bulag na binata. May lalim ang lungkot nito na higit pa sa nawalan ng paningin. Isa itong puso na minsang inabandona, nasaktan at iniwan ng dilim. At kung isa man siyang maliit na ilaw sa mundong yon, handa siyang tumagal. Lorena,
Tawag ni Yaya Berta habang abala ito sa kusina. Opo, Yaya. Sagot ni Lorena habang nagsasali ng sabaw sa thermos ni Gideon. Pinatawag ka ni Donya. May ipapagawa siya sa'yo. Medyo personal. Kinabahan si Lorena. Personal po? Tumango si Berta. Pagtitiwalaan ka daw ng isang sensitibong gawain. Ilang saglit pa ay nasa harap na siya ni Doña Felicidad sa mini-office nito sa ikalawang palapag. Lorena, panimula ng Doña. Simula bukas, ikaw na ang bahalang tumulong kay Gideon sa kanyang araw-araw na hygiene routine. Nangangailangan siya ng tulong sa pagligo, pagpapalit ng damit at iba pa. Ayaw niya ng nurse. Kaya ikaw. Napalunok si Lorena. Hindi ito ang inaasahan niyang trabaho, pero hindi siya umalma. Gagawin ko po ang nararapat, Donya. Sana lang hindi ka matakot. Si Gideon, hindi marunong magpatawad kapag pinahiya siya. Hindi ko po siya ipapahiya. Matatag niyang sagot. Kinabukasan, 9:00 ng umaga, dala ni Lorena ang isang basket ng malinis na tuwalya, sabon, shampoo at ang pinasadyang lotion na ginagamit ni Gideon sa kanyang peklat sa balikat. Kumatok siya sa pinto ng silid. Gideon, ako po ito. Papasok na po ako ha. May kasama kang nurse? Tanong ng binata mula sa loob. O wala po, ako lang. Pilit na naman to ng mama ko. Hindi, desisyon niya. Oo, pero kagustuhan kong gawin. Tahimik. Pagpasok ni Lorena, nadatnan niya si Gideon na nakaupo sa gilid ng kama. Naka-boxers at puting sando. Bagamat bulag, ramdam niyang may tensyon sa katawan nito. Simulan na natin, aniya. Habang pinupuno niya ng maligamgam na tubig ang malaking wooden bathtub sa banyo, nagsimulang magsalita si Gideon. Sigurado ka ba rito? Sigurado po. Naiilang ka, diba? Kung tutuusin, oo. Pero mas nangingibabaw po yung respeto ko sa inyo bilang tao. Isa pa, bilang nanay, nasanay na ako magpaligo ng bata sa kung ano-anong sitwasyon. Sa public CR, sa poso, kahit sa tabing kalsada. Napatawa si Gideon. Mas lalong nakakailang sa part ko yan. Ilang lang po yan sa umpisa. Biro niya habang inilalapit ang tuwalya. Pero kapag nakita niyong hindi ako tumatakbo kahit may problema, baka masanay din kayo. Dahan-dahang hinuhubad ni Lorena ang suot na pangtaas ni Gideon. May galang ang bawat galaw niya. Sinisiguro walang masamang intensyon ng kilos. Nakita niya ang malalim na peklat sa likod nito. Tila bakas ang matinding trahedya. Hindi siya nagtanong. Sa halip, marahang binasa ng tubig ang balikat ng binata. Medyo mainit po ito ha. Hindi umimik si Gideon. Pero ramdam niya ang pagkakaiba ni Lorena sa lahat ng nurse, therapist at caregiver na dumaan. Walang kalmot ng awa, walang bakas ng takot, kundi respeto at malasakit. Hindi mo ako tinatanong tungkol sa sugat ko. Wika ni Gideon matapos ang ilang minuto. Hindi po ako tanong ng tanong, pero kung gusto niyong ikwento, handa po ako makinig. Tahimik ulit, hanggang sa mapakwento si Gideon. Motor accident, ilang taon na. Nalaglag ako sa bangin kasama ng fiancé ko. Siya, hindi na nakaligtas. Napahinto sa pagpuna si Lorena. Pasensya na po. Walang kasalanan ng sorry. Hindi rin naman ako galit sa mundo. Galit lang ako sa kung anong natira sa akin. Pero Sir Gideon, napatingin siya sa kanya. Kung ano man ang natira sa inyo, yun pa rin ang mahalaga. Kahit po anong peraso basta buo ang puso, kayang bumuo ng bago. Napatahimik ang binata. Matapos ang paliligo, tinulungan ni Lorena si Gideon na magbihis. Simple, tahimik at walang kahit anong awkwardness. Parang matagal niya nang ginagawa. Lorena, tawag ni Gideon habang inaayos ito ang botones. Opo, salamat. Ngumiti siya. Walang anuman. Nang umalis si Lorena sa silid, naroon ang bagong koneksyon.
Hindi pa sila magkaibigan pero may tiwala na. May respeto at higit sa lahat, may simulang hindi nila kayang tawagin. Pero parehong nararamdaman. Sa hallway nasalubong siya ni Yaya Berta. "Pinatuloy ka?" Tanong nito na may halong pagtataka. "Hindi lang pinatuloy, Yaya. Pinagkatiwalaan." Tumango si Berta, napilitang ngumiti. "Aba, mukhang ikaw nga ang pambasag ng yelo sa puso ng batang yon." Ngunit si Lorena hindi tumango, bagkos tumingala lang sa mataas na kisame ng mansyon at sa kanyang isipan, marahan niyang sinabi, "Unti-unti na kitang nauunawaan, Gideon. At kung kailangan gabihin ako ng libu-libong beses ang pagtitiis, gagawin ko. Dahil hindi lang ito tungkol sa bahay, sa kayamanan, kundi sa paghilom niyang dalawa, ikaw at ako." Isang maaliwalas na umaga sa Chavez Mansion. Ang araw ay bahagyang sumisilip sa pagitan ng mga dahon ng matataas na punong bougainvillea na nakatanim sa hardin. Maingat na inakay ni Lorena si Gideon palabas ang mansyon at patungo sa gazebo. "Maganda ang hangin ngayon," sambit niya habang tinutulungan itong maupo sa isang rattan bench. "Hindi ko man nakikita pero naaamoy ko." Tugon ni Gideon, bahagyang ngumiti. "Amoy gumamela at bagong gupit na damo." Ngumiti si Lorena. Pinigil ang kilig sa tila mas kalmadong tono ng binata. Ito na ang una nilang beses na lumabas ng bahay nang hindi pinilit, hindi pinagtulakan. "Okay lang po ba sa inyo ang liwanag?" Tanong ni Lorena habang sinusukbit ang manipis na blanket sa balikat niya. "Hindi naman ako vampire." Biro ni Gideon. "Nakakasilaw, oo, pero hindi naman ako matutunaw." Napatawa si Lorena. "Aba, marunong na po kayo magbiro. Progress po yan." "Wala akong choice. Araw-araw akong binabanatan ng banat mo. Baka mahawa na rin ako." Balik niya. Habang sila'y nag-uusap, may napansing pagaspas ng pakpak sa Lorena. Isang puting kalapate ang lumipad pababa mula sa puno ng mangga at dahan-dahang dumapo sa mesang kahoy sa tapat ni Gideon. Tahimik itong naglalakad. Siya tumigil sa harap ng binata. "Lorena," mahina ang boses ni Gideon. "May nararamdaman akong presensya." "May lumalapit ba?" "May kalapate po, puting kalapate. Parang hindi natatakot sa atin." Biglang natigilan si Gideon. "Puting kalapate?" "Opo, tumitingin pa nga sa direksyon ninyo. Para pong may gusto siyang sabihin." Hindi na nagsalita pa si Gideon. Sa halip, napayuko ito. Marahang humawak sa dibdib at parang pinipigil ang sarili. "Gideon?" Maingat na tawag ni Lorena. "Si Lina?" Mahina niyang simula. "Tuwing nagpapahinga kami sa park noon, palagi siyang nagdadala ng tira-tirang tinapay para sa mga kalapate. Paborito niya ang puting kalapate. Sabi niya, kapag nawala raw siya sa mundo, gusto niyang bumalik bilang isa." Hindi agad nakaimik si Lorena. Tahimik siyang napaupo sa tabi niya. Pinagmasdan ng kalapate habang marahang lumalapit pa sa paanan ni Gideon. "Isipin mo, Lorena," patuloy ni Gideon na garal-gal ang boses. "Nagkita kami ni Lina ng 25. Nagplano kami ng kasal. Isang linggo bago ang big day, sumakay kami sa motor para sa huling date namin. Tapos boom, pagising ko, wala na siyang buhay. Ako, wala nang paningin." Dahan-dahang dumaloy ang luha sa pisngi ng binata. Tahimik, pero ramdam ang bigat. "Gideon," sambit ni Lorena, marahang inilagay ang palad sa ibabaw ng kanyang kamay. "Baka hindi aksidente na dumapo ngayon ng kalapate. Baka si Lina nga yun. Baka gusto niyang sabihin sa'yo na okay na siya, na pwede ka nang magsimulang muli. Pero hindi ko alam kung kaya ko." Sagot niya. "Hindi mo naman kailangang pilitin," sagot ni Lorena. "Pero kapag handa ka na, may mga taong handa kasamahan ka." Tumahimik muli ang paligid.
Tanging huni ng mga ibon at tunog ng hangin sa mga dahon ang naririnig. Lina, bulong ni Gideon. Hindi alam kung naririnig siya ng langit. Patawad. Ang dami kong galit. Sa sarili, sa mundo. Pero kung totoo man to, kung ikaw man yan, salamat. At sa tila milagrosong pagkakataon, ang puting kalapate ay lumipad mula sa mesa, pumaikot sa kanilang dalawa at tumungo sa langit. Napatingin si Lorena habang sinusundan ito ng tingin. Si Gideon naman tila napalitan ng kakaibang katahimikan ang bigat sa dibdib. Hindi ko alam kung anong meron sa'yo, Lorena. Ani Gideon. Pero iba ka. Marami po nagsabi niyan. Biro naman ni Lorena. Bagamat may lungkot sa mga mata. Karamihan nga lang po, hindi ibig sabihin ay maganda yon. Ngunit hindi na natawa si Gideon. Sa halip ay seryoso itong tumango. Iba ka dahil hindi mo ako tinakbuhan. Hindi ka rin natakot sa galit ko. At higit sa lahat, narito ka kahit hindi kita pinapakiusapan. Gideon, ani at tinapik ito sa balikat. Lahat ng nasaktan, may karapatang hilumin. Pero minsan, kailangan natin ng taong magsasabi sa ating pwede. Kung hindi mo pa kaya ngayon, ayos lang. Basta kapag dumating ang araw na handa ka na, huwag mong itaboy ang bagong simula. Hindi na sumagot si Gideon. Tumango lamang, ngunit sa puso ng kanyang dibdib, ramdam niya ang paggalaw ng isang bagay na matagal nang tulog. Pag-ibig? Hindi pa. Pero pag-asa? Oo. Isang uri ng pag-asa na matagal nang nawala, ngunit muling bumalik. Kasama ng isang puting kalapate at ng isang dalagang walang takot na ngumiti sa gitna ng yelo. Tahimik na umaga sa Chavez Mansion. Sa loob ng music room naroroon si Gideon, nakaupo sa tabi ng lumang grand piano, habang si Lorena ay abalang nagpupunas ng alikabok sa ibabaw ng mga keys. Hindi man siya marunong tumugtog, ayaw niyang hayaang lamunin ng kalungkutan ang silid na iyon. Bakit mo pinupunasan yan? Tanong ni Gideon mula sa upuan sa gilid. Sayang naman pong nakatambak yung kagandahan ng piano. Kahit di po ako marunong, gusto kong maalala yung meron kayong talento. Sagot ni Lorena. Sinuklian ng ngiti kahit hindi niya ito makikita. Matagal ko nang hindi nagagamit yan. Baka panahon na para ibalik. Bulong ni Lorena. Napabuntong hininga si Gideon. Lorena? Opo. Hindi ka ba napapagod? Sa pag-aalaga po sa inyo? Hindi po. Sa paglalaba, pagbuhat, pagligo ng alaga ko, hindi rin. Pero sa tanong yung yan, baka paulit-ulit na po. Doon ako napapagod. Biro niya. Napangiti si Gideon. Ilang linggo na ang lumipas mula nang dumating si Lorena, pero sa bawat araw na kasama niya ito, para bang may unti-unting bumabalik sa puso niya. Kumpiyansa, kapayapaan at katahimikan. Mula sa itaas ng hagdanan, palihim na nanunood si Doña Felicidad. Tahimik ang kanyang mukha, ngunit nanilisik ang mga mata sa bawat galaw ni Lorena. Sa dami ng caregiver, therapist at guro na inuupahan niya, si Lorena lang nakapasok sa mundo ng anak niya. Sa kanyang study room, kinausap niya si Yaya Berta. Berta, seryosong bungad ng Donya. Ganun ba talaga ka-epektibo ang babaeng yon? Hindi ko po maintindihan kung bakit, Donya. Sagot ng matandang Yaya. Pero totoo pong nag-ibang timpla ni Sir Gideon. Mas magaan. Mas mapagpasensya. Minsan nga, tumatawa. Tumango si Doña Felicidad, ngunit nananatiling matigas ang mukha. Sa dami ng pinarito rito, wala ni isa nang nakatiis sa pagiging mapagmataas si Gideon. Pero si Lorena, hindi lang siya nagtiis. Nagtagumpay siya. Mapagkumbaba po kasi at may tapang. Dagdag pa ni Berta. Tumayo si Donya, dumampot ng isang envelope at lumakad papunta sa kanyang writing desk. Mabilis siyang sumulat ng liham, tsaka tinawag ang isa sa kanyang driver. Dalhin mo ito sa probinsya. Kumuha ka ng kasama. Kunin mo ang anak ni Lorena.
Si Kaloy. Napalingon si Yaya Berta. Ipapalipat yun na po rito? Wala na akong ibang inaasahan. Ayoko mawala ang ritmo ng buhay ni Lorena dito. At higit sa lahat, gusto kong makita kung paano magbabago si Gideon kapag naroon ang isang bata. Isang inosente. Minsan mas nakakahilom ang presensya ng batang may pagmamahal kaysa sa daang therapy sessions. Hindi po ba kayo nag-aalala? Baka isipin ni Lorena na sinusubaybayan o sinusubukan niyo siya. Kung iisipin niyang ganon, wala akong pakialam. Basta't ang mahalaga makasama niya ang anak niya. At makasama ni Gideon ang taong nagpapasaya sa kanya. Wala na akong panahon para sa laro. Kung may tinatawag na himala, eto na yon. Nang gabing iyon, walang kaalam-alam si Lorena sa nilulutong plano ng matanda. Tahimik siyang naupo sa sofa habang inaayusan ng hair oil si Gideon na nakaupo sa harap niya. Natutulog na halos sa paghahaplos ng kanyang kamay. Hindi niya iniisip ang gantimpala. Wala na sa kanya ang house and lot na ipinangako noon. Ang mas mahalaga sa kanya ngayon ay ang kapalit. Ang unti-unting pagbabalik ng sigla ng isang lalaki minsan nang nawala ng direksyon. Minsan po, mahina niyang bulong habang hinihimas ang ulo ni Gideon. Habang pinapatulog ko si Kaloy, iniisip ko na sana isang araw, maranasan niyang mundong hindi puno ng paghihirap. Yung may playground, may bagong sapatos, mas masarap na gatas. Anak mo? Mahina ang tinig ni Gideon na halos paidlip pa. Opo, si Kaloy. 6 na taong gulang. Payhat. Maputla. Pero matalino. Mabait. Siguro proud na proud siya sa'yo. Tingin ko nga po. Hindi niya alam kung gaano ko siya kamahal. Pero ayos lang. Basta masaya siya. Hindi sumagot si Gideon. Tanging bahagyang ngiti sa kanyang mukha ang naging tugon. Isang bagay na matagal nang hindi nasisilayan ng kahit sino. Sa labas ng mansyon, sa ilaw ng buwan, isang itim na sasakyan na humarurot paalis. Bitbit ang lihim na plano ni Doña Felicidad. Ang plano na magpapabago sa takbo ng mga susunod na araw. At sa loob ng mansyon, sa pagitan ng isang inang umaasa at isang lalaking muling natutong umiti, may nabubuong koneksyon na hindi na kayang itago. Hindi man nila ito aminin, pero palihim ng tinitingala ng puso ang isa't isa. Maagang umaga, sa harap ng gate ng Chavez Mansion, huminto ang isang itim na van na may tinted windows. 3 gwardyang lumapit at bumaba mula sa sasakyan ng isang batang lalaki. Payat, maputla, may bitbit na backpack na may cartoon character na nag-fade na sa dami ng hugasan. Kaloy! Sigaw ni Lorena mula sa veranda. Napalingon ng bata. Mama! Walang pakialam sa mararangyang haligi ng mansyon. Tumakbo si Kaloy sa kanyang ina na agad niyang sinalubong ng yakap. Sa gitna ng napakalawak na bakuran, ang yakap nilang dalawa ay tila peraso ng langit. Nagutom ka ba sa biyahe? Masakit ba ang tiyan mo? Sunod-sunod ang tanong ni Lorena habang hinahaplos ang ulo ng anak. Nakakatuwa po sa van, may TV. Tapos nagsilbi ng juice na may yelo. Kwento ni Kaloy, sabik na sabik. Parang pelikula lang, ma. Napangiti si Lorena. Lumingon siya sa likuran at nandoon si Doña Felicidad. Nakatayo, may tahimik na ngiti sa labi. Doña, lumapit si Lorena at yumuko. Maraming salamat po. Hindi ko po alam kung paano ko susuklian to. Hindi ko kailangan ng sukle, Lorena. Sagot ng matanda. Sapat na sa akin na makitang mas gumagaan ang mundo ng anak ko. At ngayon, pati ikaw at ang anak mo. Baka po, abala si Kaloy? Abala? Hindi. Simula ngayon, prinsipe siya sa mansyong ito. Ipinag-utos ko sa mga staff na ihanda ang kwarto sa tabi ng silid mo at ang mga laruan sa lumang bodega. Nilinisan ko na yon para sa kanya. Napaluha si Lorena. Sa buong buhay niya, hindi siya kailanman pinakitunguhan ng ganitong kabutihan. At higit sa lahat, hindi para sa kanya, kundi para sa anak niya. Pagpasok sa loob ng bahay, nanlaki ang mga mata ni Kaloy.
Ma, may hagdan po na paikot, tsaka may chandelier. Akala ko po sa hotel lang to. Hinawakan ni Lorena ang kamay niya. Simula ngayon, ito na ang magiging tahanan natin. Sa taas, naroon si Gideon na nakatayo. Hawak ang kanyang tungkod. Hindi niya kita ang nangyayari, pero ramdam niya ang presensya ng isang bagong tao. Lorena? Tawag niya. Gideon? Sagot niya na papalapit. May gusto po ako ipakilala sa inyo. Lumapit si Kaloy at nangingimi. Good morning po, sir. Napatingala si Gideon. Bahagyang nagulat sa boses ng bata. Hindi siya nagsalita agad. Ito po si Kaloy, anak ko. Paliwanag ni Lorena. Tumango si Gideon. Mukhang magalang. Ilang taon ka na, iho? 6 po. Marunong po ako magbasa kahit kaunti lang. Tapos marunong din po ako maghugas ng pinggan. Napatawa si Lorena. Abay, proud na proud ah. Nang sumunod na araw, naging mas masigla ang paligid sa Chavez Mansion. Ang dating tahimik na mga hallway, ngayon ay may halakhak ni Kaloy. Ang dating malamig na sala, may mga laruan ang nakakalat. At ang dating saradong puso ni Gideon, unti-unti nang nabubuksan. Isang hapon, habang nasa hardin, nilapitan ni Kaloy si Gideon na nakaupo sa ilalim ng punong mangga. Kuya po ba kita o tito? Napangiti si Gideon. Ano sa tingin mo? Kuya po. Kasi mas pogi kayo kaysa sa ibang tito ko. Sabay tawa ng bata. Hindi naman napigilan ni Gideon ang halakhak. Kuya na lang, sige. Kuya Gideon, pwede po ba kayo magkwento? Anong kwento bang gusto mo? Yung tungkol sa hindi sumusuko, kahit hirap na. Natigilan si Gideon. Walang kaalam-alam ang bata kung gaanong kalapit sa puso niya ang tanong na iyon. Minsan, panimula ni Gideon, may isang taong nawala ng mahal sa buhay. Nawala ng paningin, nawala ng gana. Pero isang araw, may dumating. Isang babae at isang bata. At unti-unti, binuksan nila ang mata at puso niya. Ang ganda po, sagot ni Kaloy. Sino po yung lalaki? Hindi pa niya alam, pero baka siya rin ang matutong magmahal muli. Tahimik si Lorena sa paligid. Pinapanood ang usapan nila. At sa unang pagkakataon, nakita niya si Gideon na hindi lamang nakangiti, kundi parang may pag-asang bumalik. Nang dumating ang gabi, natulog si Kaloy sa bagong kwartong may aircon, maaliwalas na kama at cabinet na may bagong damit. Mama, bulong ng bata habang nakahiga. Totoo po ba to? Anong ibig mong sabihin, anak? Na may ganitong klaseng buhay? Na hindi natin kailangang magkubli sa ulan? Matulog sa banig? O gumising sa gutom? Hinaplos ni Lorena ang buhok niya. Hindi ito perpekto, anak. Pero totoo ito. At kung minsan, dumarating ang biyaya sa mga taong hindi sumusuko. Mama? O anak? Gusto ko po dito kasi may kuya na akong blind pero mabait. Napangiti si Lorena. Ako rin, anak. Gusto ko rin dito. Kasi ngayon, parang buo na tayo. Sa katahimikan ng gabi, habang lahat ay payapa sa mansyon, may isang puso ang lubos na nagpapasalamat. Hindi lamang dahil sa ginhawa, kundi dahil sa isang panibagong simula. Isang batang prinsipe, isang inang palaban, at isang lalaking muling natutong magmahal. Tanghaling tapat, mainit ang araw, pero malamig ang loob ng Chavez Mansion. Sa isang bahagi ng hallway, nakaupo si Lorena at tahimik na tinatahi ang sirang butones ng polo ni Gideon. Sa kabilang silid, naroon si Kaloy at abalang nagkukulay sa activity book na binigay ng isang staff. Hindi alam ni Lorena na may paparating na unos. Sa likod ng bulwagan, tinawag siya ni Yaya Berta. Lorena, pinapatawag ka na ng Donya sa study. Tumayo si Lorena at sumunod. Sa loob ng study room, nadatan niya si Donya Felicidad. Hawak ang ilang dokumento habang binubuklat ang isang brown envelope. Umupo ka, utos ng Donya. Ito na ang deed of donation para sa lupa't bahay sa San Felipe.
Hindi mo pa ba naiisip kung saan mo gusto magpatayo ng maliit na negosyo? May kasama itong puhunan. Napayo ko si Lorena. Hindi ko po ini-expect na tuloy pa po ito, Donya. Kahit po wala na to, sapat na po na andito si Kaloy at nakakabawi na si Gideon. Hindi ka ba natatakot na balang araw mawala ang posisyong to? Na kapag nagsawa si Gideon sa'yo, wala ka nang babalikan. Hindi ko po iniisip yan. Sagot ni Lorena ng marahan. Dahil hindi naman po ako nandito para sa gantimpala. Andito po ako kasi may dahilan, may damdamin. Sa labas ng pinto, tahimik na nakatayo si Gideon. Hindi sinasadyang narinig niya ang usapan. Ngunit sa maling sandali, maling konteksto at mali ang kanyang narinig. Basta't may bahay at pera, kahit sino kakapit. Ito ang huling linya na dinig niya mula kay Doña Felicidad. At sa kanyang isipan, iyon ay pagsasabuatan. Isang panluloko. Isang trap na matagal na palang isinakatuparan ng babaeng akala niya ay totoo. Nagdilim ang kanyang mundo. Hindi dahil balag siya, kundi dahil sa galit. Kinagabihan, abala si Lorena sa pag-aasikaso ng hapunan ni Gideon at Kaloy. Dinala niya ang tray sa silid ni Gideon. Kasunod ay si Kaloy na may hawak pang stuffed toy. Gideon, dinner time na po. Masayang bati ni Lorena. Si Kaloy pong pumili ng ulam, chicken teriyaki daw. Pero imbes sa sagot, isang malakas na suntok sa mesang sumalubong. Umalis kayo! Napahinto si Lorena. Po? Umalis kayong dalawa. Ikaw at ang anak mong dala. Gideon! Nanlaki ang mata ni Lorena. Ano pong ibig sabihin nito? Ayokong kausap ang babaeng kayang ibentang pagkatao niya. Kapalit ng house and lot. Singhal ng binata. Nanlumo si Lorena. Hindi po yan totoo. Talaga? Tumayo si Gideon. Nanginginig ang tinig. Narinig ko ang lahat. Usapan niyo ni Mama. Gantimpala? Puhunan? Isang malaking palabas ang lahat ng to, hindi ba? Gideon, hindi mo po alam ang buong. Ano pa bang kailangan ko? Magaling ka. Magaling kang umarte. Magaling kang magpakita ng malasakit. Pero sa dulo, pareho lang kayong lahat. Lahat kayo. May kapalit ang kabaitan. Hindi po. Halos pasigaw na si Lorena. Nanginginig ang boses. Oo, totoo po. Tinanggap ko ang alok ng Donya dahil sa anak ko. Pero bawat araw nakasama kita, nagbagong lahat. Hindi ko to ginawa para sa pera, kundi dahil sa gusto ko kayong tulungan. Huli na. Umalis kayo bago pa ako mawalan ng kontrol. Mama, bulong ni Kaloy. Lumapit sa ina. Bakit po galit si Kuya Gideon? Pinunasan ni Lorena ang luha ng bata. Wala anak. Mag-impake na tayo. Tumalikod siya. Bit-bit ang anak habang unti-unting nababasag ang puso niya sa bawat hakbang palayo. Sa hallway na salubong niya si Doña Felicidad. Oh, ano nangyari? Tanong ng Donya. Baka sa mukha ang gulat. May narinig po siya, pero mali pong pagkakaintindi niya. Anong narinig? Yung usapan ho natin kanina. Akala niya ginagamit ko siya. Akala niya may kapalit ang lahat. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Rowena De Leon, Deps Dipol from Rojas City, Capiz, at Novi Lique from Mariveles, Bataan. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig.
Napakuyom ang palad ng Donya. Hanggang ngayon, ayaw pa rin niyang matutong magtiwala ang anak ko. Pero hindi ko siya masisisi. Masyado na siyang maraming iniwang sugat sa buhay. Babalik na lang po kami sa probinsya. Hindi pa tapos ang laban, Lorena. Matigas ang tono ng matanda. Kung totoo ang nararamdaman mo, hindi mo to basta susukuan. Paano ko po ipapaliwanag sa taong sarado ng puso? Hindi mo kailangang ipaliwanag. Kailangan mo lang patunayan. Kinagabihan na sa silid na si Gideon. Mag-isa, tahimik, nakaupo sa kama. Hawak ang kutsarita na naiwan ni Kaloy. Sa dulo nito may maliit na sticker ng superhero. Tahimik siyang napangiti. Kakaibang bata. Ngunit agad ding bumalik ang galit sa loob niya. Pero lahat pala ito ay palabas lang. Pinaniwala ako. Tumulo ang isang luha sa kanyang pisngi. Sa kabila ng kanyang pader, nadurog na rin ang kanyang puso. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, hindi siya nakatulog sa sarili niyang kama. Hindi dahil sa sakit ng mata, kundi sa sakit ng pagtitiwala na muling nadurog. Isang malamlam na hapon sa bus terminal sa lungsod. Halos walang imik si Lorena habang mahigpit na yakap si Kaloy sa kandungan. Sa tabi ng bintana, tinitigan niya ang unti-unting lumalayong mga gusali, mga mamahaling kalsada at ang matatayog na pader ng mundong minsan niyang pinasok. At ngayon, kusa niyang nilisan. Hindi siya umiyak, pero sa bawat pagbulusok ng gulong sa kalsada, ramdam niyang tila unti-unti ring nilalaglag ang lahat ng kanyang pag-asa. Si Kaloy naman, tahimik lamang habang nakapatong ang ulo sa balikat ni Lorena. Ma, mahina nitong balong. Nagalit po ba si Kuya Gideon sa atin? Hindi natin alam, anak, sagot ni Lorena. Pilit na pinipigilan ang nangingilid na luha. Pero minsan, kahit hindi mo kasalanan, kailangan mong tanggapin na hindi lahat ng tao handang makinig. Pagdating nila sa probinsya, sinalubong sila ng lumang mga amoy. Amoy lupa, amoy alikabok, at amoy ng kahirapang hindi kailanman nawala. Bumalik sila sa lumang kubo sa dulo ng looban. Ang bahay na minsang iniwan ni Lorena, alang-alang sa isang mas malaking pangarap. Nagkibit-balikat siya at muling niyakap ang realidad. Anak, ani Lorena habang inilalatag ang banig, dito na muna tayo. Pero huwag kang mag-alala, kayang-kaya ni Mamang magsimula ulit. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, hindi na iyon tungkol sa pagsisimula. Hindi na tungkol sa house and lot o kayamanan o ginawa. Ang hindi niya kayang buuin muli ay ang sarili niyang puso. Sa katahimikan ng gabi, habang pinapatulog si Kaloy, nakatitig lamang si Lorena sa kisame. Walang ilaw, walang radyo, walang malamig na simoy ng aircon. Tanging ang malamig na damdaming iniwan sa kanya ang naroroon. Naisip ko dati, kapag binigay ko lahat ng kaya ko, matatanggap din ako. Bulong niya sa sarili. Pero mali pala. Dahil may mga pusong kahit punuin mo ng liwanag, mas pipiliin pa rin mabulag ng hinala. Tahimik siyang umiyak. Hindi iyak ng galit kundi iyak ng pagod. Pagod na magpaliwanag. Pagod na magsakripisyo. Pagod na umasa. Samantala sa Chavez Mansion, bigla ring tumigil ang pag-ikot ng mundo. Sa sandaling lumisan si Lorena at Kaloy, tila nawalan ng saysay ang bawat sulok ng bahay. Ang dating maingay na hagikikan sa hardin ay muling napalitan ng katahimikan. Si Gideon na minsan nang muling natutong makisalamuha ay muling nagkulong sa kanyang silid. Sir, kakain na po tayo. Pakiusap ni Yaya Berta. Ilabas siya lang. Malamig yung sagot mula sa likod ng pintuan. Hindi na siya bumaba ng dining room. Hindi na rin siya muling lumabas sa music room. Isang linggo na at wala ni isa mang bisita ang nakapasok sa kanyang mundo. Hindi na siya muli nakipag-usap kahit kay Doña Felicidad. Ang gulo niya. Usal ni Gideon habang nakaupo sa kama. Lahat ng sinasabi niya, lahat ng ginagawa niya, palabas ng pala. Ngunit sa likod ng galit na tinig, naroroon ang bigat
ang lungkot, ang katahimikang parang sumisigaw. Mula sa kanyang bulsa, nahugot niya ang maliit na laruan ni Kaloy. Isang maliit na rubber dinosaur na naiwan nito sa kama. Pinisil niya ito, tsaka marahang pinakiramdaman. Tahimik, walang boses si Kaloy, walang tawa si Lorena. Wala ang mga alon ng pagmamahal na hindi inaasahan pero dahan-dahang naging tahanan sa puso niya. Pero hindi pa siya handang umamin. Hindi pa ngayon. Kaya pinili niyang muli ang pader. Muli niyang isinara ang sarili sa mundo. Samantala, si Doña Felicidad ay walang masabi habang pinapanood ang muling pagbabalik ng lamig sa buong bahay. Nakatayo siya sa hallway. Hawak-hawak ang papel ng deed of donation. Ang lupang hindi na tinanggap ni Lorena. Ang gantimpalang hindi na hinabol. Lorena, bulong niya sa sarili. Hindi ko alam kung paano kita ibabalik. Pero alam kong mali ang anak ko. Ngunit kahit siya, hindi rin niya alam kung paanong aayusin ang pusong sinira ng maling hinala. Isang pusong dating sarado, ngunit nang mabuksan ay natakot ulit. At ngayon, muling isinara. Sa isang gabi sa probinsya, habang pinapanood ni Lorena si Kaloy na natutulog, dahan-dahan siyang bumangon. Lumabas ang bahay, lumakad papunta sa ilalim ng puno ng mangga at umupo sa isang luma at kalawanganin na swing. Tahimik siyang tumingala sa langit. Gideon, bulong niya sa hangin. Hindi ko hinihingi na mahalin mo ako. Pero sana, balang araw, maalala mong may isang Lorena na naniwala sa'yo kahit hindi mo siya pinaniwalaan. Sa langit, walang bituin. Pero sa kanyang puso, nananatiling nagniningning ang isang alaala. Sa loob ng kwartong madilim at saradong kortina, naroon si Gideon. Hindi niya alam kung ilang araw na siyang hindi lumalabas. Hindi niya namamalayang hindi na siya sumasagot sa mga katok, sa mga tawag, sa mga tanong. Tanging ang katahimikan at lamig ng kanyang kwarto ang kasama niya. Wala nang halakhak ni Kaloy. Wala nang banayad na tinig ni Lorena. Wala na ang buhay sa loob ng mansyon. Habang nakaupo sa gilid ng kama, muling hinawakan ni Gideon ang maliit na laruan ni Kaloy, ang rubber dinosaur na naiwan sa unan niya. Sa simpleng laruang yon, narinig niya ang boses ng bata. Kuya Gideon, kahit bulag ka, magaling ka pa rin sa kwento. Pumikit siya. Sa dami ng beses na tumanggi siyang makipag-ugnayan, ngayon ang pinili niyang kalungkutan ang tila pumapatay sa kanya. Lorena, bulong niya. Hindi totoo tong iniisip ko. Hindi ka mapagkunwari. Pero huli na ang lahat. O yun ang akala niya. Sa study room, si Doña Felicidad ay seryosong kausap si Yaya Berta. Hindi na siya kumakain ng maayos. Hindi rin nagsasalita. Para bang bumabalik sa dati. Pero mas malala. Ani Berta. Tumango ang Doña pero may bakas ng paninindigan sa mga mata. Hindi ko na pwedeng hayaang tuluyang malugmok ang anak ko. Nagbukas siya ng drawer at inalabas ang mga dokumentong pinirmahan para sana kay Lorena. Dala ng anak ko ang galit dahil sa takot. Pero hindi ko hahayaang manatili siya roon. Ano ang gagawin niyo, Doña? Pababalikin ko si Lorena. At sa pagkakataong to, ako mismo ang magsasabi ng totoo. Kinabukasan, isang itim na SUV ang tumigil sa isang looban sa probinsya. Doon nakita ng mga bata ang mamahaling sasakyan na parang hindi nababagay sa maalikabok na kalsada. Ilang osisero ang lumapit, pero agad ding umurong nang bumaba ang isang pamilyar na figura, ang matikas at elegante pa rin na si Doña Felicidad. Lumabas din si Yaya Berta, may dalang maliit na basket ng prutas. At sa di kalayuan, sa ilalim ng punong mangga, naroon si Lorena. Nagluluto sa kala ng uling, habang si Kaloy ay naglalaro ng bola. Nagkatiginan sila. Doña, mahinang sabi ni Lorena, hindi alam kung lalapitan o tatalikod. Hindi ako narito para magalit. Bungad ng Doña. Narito ako para itamang pagkakamali ng anak ko at mga sarili ko. Tumahimik si Lorena,
Lumapit pero may kamba. Kamusta na po si Gideon? Hindi maganda. Mas tahimik. Mas malayo. Mas punit ang puso niya ngayon kaysa noon. At alam kong ikaw lang ang taong maaaring maghilom na yon. Napaluha si Lorena. Hindi niya akalain na darating ang Donya mismo sa barong-barong nila. Hindi para manumbat, kundi para humingi ng tulong. Pasensya na po kung nagdulot ako ng gulo. Hindi ko po ginusto. Alam ko. Narinig ko kayo noon. Narinig ko kung paanong sinubukan mong ipaliwanag ang sarili mo habang pinapalayas ka. Ngunit hindi ka niya pinakinggan. Sumingit si Kaloy. Hawak-hawak ang bola. Lola Felicidad, pwede na po ba kaming bumalik sa bahay ni Kuya Gideon? Napangiti ang Donya. Oo, apo. Kung papayag ang mama mo. Napatingin si Lorena kay Kaloy at doon niya nakita ang kislap sa mga mata ng anak. Ang pag-asang minsang nawala ay muli niya nang silayan sa simpleng ngiti ng bata. Kinagabihan, sa Chavez Mansion narinig ni Gideon ang pagkatok. Sir, may bisita po kayo. Ani ng isang staff. Wala akong gustong kausap. Pero ito po ay mahalaga. Ang mama po ninyo. Sa huling pagkakataon, bumukas ang pinto ng kanyang silid. Nakaupo si Doña Felicidad sa harap ng kama. May hawak na sulat. Tahimik siyang naupo at walang ibang sinabi kundi, hindi ka marunong makinig. Pero sana, marunong kang tumanggap. Inabot niya ang sobre. Nagtaka si Gideon. Hindi mo kailangang basahin. Pero sasabihin ko, ang lahat ng pinaghihinalaan mo kay Lorena, hindi iyon totoo. Oo, inalok ko siya ng house and lot. Pero hindi siya pumayag na tanggapin niyan. Hanggat hindi niya nasisiguradong, totoo ang nararamdaman niya sa'yo. At higit sa lahat, kahit kailan, hindi siya nanghingi ng kapalit. Hindi ko may boss si Gideon. Hindi lahat ng dumadating sa buhay mo ay may layunin kang gamitin. Minsan, may mga taong dumarating para lang mahalin ka. Tumayo si Doña Felicidad, tumango at lumakad palabas. Kung gusto mong ayusin to, anak, huwag mong hintayin lumipas ang panahon. Baka sa oras na handa ka na, wala nang bumalik. Pagkaalis ng ina, naiwan si Gideon sa dilim ng kanyang silid. Pero sa wakas, may liwanag ng pumasok. Ang liwanag ng katotohanan. At sa gitna ng katahimikan, isang bulong ang pinakawalan niya. Halos hindi marinig. Lorena, ikaw ang gusto ko. Tahimik ang buong Chavez Mansion nang dumating si Lorena. Bitbit ang sobre ng mga dokumento, hindi siya umaasang tanggapin muli. Ngunit may paninindigan siyang kailangang gawin. Ang anak niyang si Kaloy ay iniwan muna sa kusina kasama si Yaya Berta. Dito ka na muna anak ha, may kailangan lang gawin si mama. Bulong niya sabay halik sa noon nito. Okay po mama, sabihin niyo kay Kuya Gideon, hindi ko pa po napapakita yung drawing kong dinosaur. Sagot ni Kaloy na may ngiting inosente. Tumalikod si Lorena nang may kirot sa dibdib. Sa itaas ng hagdan, sinalubong siya ni Doña Felicidad. Handa ka na ba? Tanong nito. Hindi po, pero kailangan. Sinabi ko na sa kanya na may gusto kang ibalik. Ani ng Donya. Pinayagan kanyang pumasok. Hindi ako sigurado kung makikinig siya. Pero nariyan siya. Dahan-dahang binuksan ni Lorena ang pinto ng silid. Sa loob, madilim, ngunit maliwanag ang pagnanasa niyang magsabi ng totoo. Si Gideon ay naroroon. Nakaupo sa silya malapit sa bintana. Nakaharap siya sa liwanag, ngunit hindi lumilingon. Tahimik lamang siyang nakaupo, tila bang pinipilit manahimik sa gitna ng bagyo ng emosyon. Huminga ng malalim si Lorena at pumasok sa kwarto. Marahang sinara ang pinto. Hindi sila nagkatinginan. Hindi siya nalingon ni Gideon at si Lorena namay hindi lumapit. Ngunit naroroon sila sa iisang silid, magkalapit ang katawan. Pero nagkakahiwalay pa rin ang damdamin. Gideon, panimula ni Lorena, hawak-hawak ang sobre sa kanyang kamay. Hindi ako narito para humingi ng tawad.
Narito ako para sabihin ang totoo. Tahimik si Gideon, hindi siya gumalaw. Ngunit ramdam ni Lorena na nakikinig siya. Inalok ako ng iyong ina ng house and lot. Oo, totoo yon. Tinanggap ko ang trabaho para sa pera. Dahil may anak ako may sakit. Dahil wala akong ibang mahawakan sa buhay kundi ang pag-asa. Nilapag niya ang sobre sa maliit na mesa sa pagitan nila. Pero sa araw-araw na kasama kita, natuto akong hindi na lang tumanggap, kundi magmahal. Kumuyom ang kamay ni Gideon sa kanyang kandungan. Hindi siya nagsalita. Bawat inis mo, paglayo, bawat araw na tinutulak mo ako palayo, tinanggap ko. Dahil alam kong may sugat sa puso mo na ayaw mong ipakita. At tinanggap ko yon. Hindi para may makuha, kundi dahil mahal ko ang taong nasa likod ng lahat ng galit mo. Napatingala si Lorena, hindi upang tumingin kay Gideon, kundi upang pigilan ang luha. Narito ang mga dokumento. Hindi ko sila tinanggap. Hindi ko sila gagamitin. Dahil kung babalik ako sa buhay mo, gusto ko, hindi dahil sa utang na loob o gantimpala. Gusto ko dahil pinili ko. Humigpit ang hawak ni Gideon sa sandalan ng Celia. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Hindi niya kayang humarap. Ngunit bawat salitang sinabi ni Lorena ay parang pako sa puso niyang matagal nang tinatakpan. Oo, Gideon. Pagpapatuloy ni Lorena. Umuo ako noon dahil sa pera. Pero ngayon, humiya siya ng malalim. Kung mawawala ka, iyon ang tunay na pagkatalo ko. Tahimik ang buong silid. Hindi siya lumapit. Hindi rin siya umalis. At si Gideon, bagamat nanatiling nakaharap sa bintana ay dahan-dahang pumikit. At sa loob ng kanyang isipan, ang boses ni Lorena ay umalingaw-ngaw. Paulit-ulit tulad ng panalangin na hindi niya alam na matagal na palang gusto niyang marinig. Gusto ko lang malaman mo. Hindi ako umaasa na maniwala ka. Pero umaasa ako maririnig mo. Tahimik pa rin si Gideon. Ngunit sa ilalim ng kanyang tungkod na nakapatong sa sahig, isang luha ang marahang bumagsak. Hindi sila nagkatinginan. Hindi sila nag-usap. Ngunit sa katahimikan ng sandaling yon may nasabing higit pa sa lahat ng sigaw. Tahimik ang buong gabi matapos ang matinding pag-amin ni Lorena. Hindi niya alam kung ano ang naging epekto ng kanyang mga salita, pero pinili niyang wag nang maghintay ng tugon. Lumabas siya ng silid ng walang sama ng loob, dala ang pag-asa kahit kaunting-kaunti. Samantala si Gideon ay nananatiling nakaupo sa loob ng silid. Buong gabi, hindi siya mapakali. Sa bawat salitang binigkas ni Lorena, tila isa-isa ring bumalik sa alaala niya ang lahat ng sandaling magkasama sila. Mula sa unang pag-aasaran hanggang sa mga tahimik na hapunan sa veranda. Mula sa biglaang tawa niya sa pagkaotot ni Lorena hanggang sa mga gabing naririnig niyang binabasahan si Kaloy sa telepono. Sa dilim ng silid, napansin ni Gideon ang kakaibang liwanag sa paligid. Hindi pa buo, ngunit may naaaninag na siyang hugis. Ang lampara sa gilid, ang mga balangkas ng kortina, at sa salamin, isang anino ng babae. Marahang naglalakad paalis. Napasinghap siya. Lorena, mahinang tawag niya ngunit huli na. Nakalabas na ito. Kinabukasan nagdesisyon si Gideon na harapin ang ina. Ma, mahina ngunit matatag ang boses niya. Andyan pa ba si Lorena? Nagkatinginan sina Doña Felicidad at Yaya Berta. Tila parehong nagulat sa biglang tanong ni Gideon. Nasa guest room. Nagpahinga muna. Sagot ng Doña. Tumango si Gideon. Pakisabi kung okay lang. Gusto ko siyang makausap. Nang ipaalam ito kay Lorena ay natulala siya saglit. Parang ayaw niyang umasa. Pero pinilit ng damdamin niyang harapin muli si Gideon. Sa pagpasok niya sa silid, hindi na madilim. May liwanag mula sa bukas sa bintana. At sa tabi nito, nakaupo si Gideon, nakangiti. Nagkatinginan sila, hindi mataimtim, hindi mapilit kundi puno ng kaalaman.
na pareho silang dumaan sa unos. At ngayon, heto sila. Lorena, bungad ni Gideon. Ngayon lang ulit ako nakaramdam ng ganito. Liwanag. Napakunot ang noon ni Lorena. Liwanag? Tumayo si Gideon. Marahang lumapit. Alam mo ba kung gaano ako natakot sa kadiliman? Hindi lang sa literal, kundi sa emosyon. Takot akong muling masaktan. Takot akong muling magmahal. Napakagat-labi si Lorena. Pero alam mo kung anong mas nakakagulat? Tanong ni Gideon habang unti-unting humahakbang papalapit. Yung ngayon lang. Ngayon lang ulit ako nakakita. Nanlaki ang mata ni Lorena. Anong ibig mong sabihin? Lumapit si Gideon hanggang halos magkalapit na ang kanilang muka. Dahan-dahan niyang inilapit ang kamay sa pisngi ni Lorena. Pinagmasdan niya ito. Kitang-kita ang mga luha sa gilid ng mga mata nito. Nag-umpisa nang bumalik ang paningin ko nitong mga nakaraang linggo. Pero pinili kong huwag sabihin. Natakot akong baka mawala ang totoo. Ang totoo kong nakikita. Ikaw yun. Tumulo ang luha ni Lorena, pero hindi ito napigilan. Hindi mo ba napapansin? Nakikita na kita. Bulong ni Gideon. Kita ko ng lahat. Pati ang totoo mong ganda. Ang tabang at puso. Kita ko na, Lorena. At mahal kita. Napatakip ng bibig si Lorena. Hindi niya alam kung anong mas malakas, ang tibok ng puso niya o ang panginginig ng tuhod niya. Gideon, hindi ko alam kung anong klaseng kabaliwan to. Pero alam kong ito ang gusto ko. Ikaw ang gusto ko. Ikaw at si Kaloy. Napatitig si Lorena. Pati si Kaloy? Tumango si Gideon. Pati siya, oo. Lahat ng parte ng buhay mo gusto kong tanggapin. Kung papayag ka. Hindi na siya nakapagtapos. Isang mainit na yakap ang sumalubong sa kanya. Mahigpit, puno ng lahat ng panahong pigil. Lahat ng tanong na hindi masambit. Lahat ng damdaming pilit na kinubli. Gusto rin kita, Gideon. Bulong ni Lorena habang humahagulhol. Mula pa noon. Pero hindi ko alam kung may lugar ako sa mundo mo. Gusto kong ikaw ang mundo ko. Sagot ni Gideon. At kung papayag ka, gusto kong maging ama ni Kaloy. Napaatras si Lorena. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding emosyon. Sigurado ka? Ngayon lang ako naging sigurado sa buong buhay ko. Dahan-dahang bumukas ang pinto at naroon si Kaloy. May hawak na laruan. Kuya Gideon, pwede po bang ikaw na lang ang tatay ko? Pareho silang napatingin sa bata. At sa puntong iyon, wala nang dapat pagtalunan pa. Lumuhod si Gideon. Binuksan ang bisig at niyakap si Kaloy. Oo anak, ako ang tatay mo ngayon. Maaliwalas ang araw. Tila bagong pahina ng buhay para kina Lorena, Gideon at Kaloy. Sa bawat tawa ng bata habang naglalaro sa damuhan ng mansyon, ramdam ang kapayapaang matagal nang ipinagkait sa kanila. Ngunit sa bawat katahimikan, may nagkukubling bagyo. Isang itim na motorsiklong huminto sa tapat ng gate ng Chavez Estate. Bumaba ang lalaking may mahabang buhok, may peklet sa gilid ng mukha, at may dalang lumang backpack. Si Ramon. Hindi siya pinansin ng guard, kaya diretsong pumasok sa Ramon. Nilagpasan ng mga halaman at sinadya ang main door. Pagsilip ni Yaya Berta, nagulat siya sa hilat siya ng lalaking tila kilala. Sabihin mo sa amo mo, wika ni Ramon sa matandang Yaya. Nandito na ang tunay na ama ng batang si Kaloy. At hindi ako aalis hanggat hindi ko siya nakakausap. Nakarating ang balita kina Lorena at Gideon habang nasa veranda sila. Napatingin si Lorena sa direksyon ng pinto at tila may sumiklab na kilabot sa kanyang dibdib. Lorena, tanong ni Gideon. May bisita raw. Ramon daw ang pangalan. Natigilan si Lorena. Nanginginig ang kamay niya habang bumaba. Pagkabukas ng pinto, sinalubong siya ng ngisi ni Ramon.
Lorena, ang ganda mo pa rin ah. Hindi mo ba ako na-miss? Anong ginagawa mo dito? Malamig at madiin ang boses ni Lorena. Ano pa nga ba? Para kay Kaloy. Anak ko siya, hindi ba? Gusto ko lang siyang makasama ulit. Sumingit si Gideon. Anong karapatan mo pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa kanila? Huwag mo akong husgahan, pare. Sarkastikong sagot ni Ramon. Tayong mga lalaki, nagkakamali rin. Pero ngayon, gusto ko lang itama ang lahat. May karapatan akong makuha ang anak ko. Tumingin si Gideon kay Lorena. Nanginginig na ang babae. Pilit na pinipigilan ang luha. Hindi mo siya anak, Ramon. Wala kang ginawa kundi saktan kami. Iniwan mo kaming walang-wala. Napangisi si Ramon. Pero ako pa rin ang ama sa mata ng batas. At kung tutuusin, parang gumaan ang buhay mo. Wala nang mapunta ka sa mansyon na to, no? Baka pwede mo akong isama sa swerte mo, Lorena. Lalong tumalim ang tingin ni Gideon. Umalis ka na, bago pa kita ipatapon sa labas. Pero sa halip na umalis, ngumiti si Ramon. Hindi pa ako tapos. Magkita ulit tayo. Soon. At sa paglingon niya, nahuli niyang tanawing si Kaloy ay nakasilip mula sa may hagdan, nagkatingin sa kanila. Kaloy, bulong ni Ramon. Maghanda ka. Kukunin kita. Pagkatapos, tahimik siyang lumabas ang pinto. Hindi para umalis, kundi para magtago. Nagmasid siya sa paligid. Tinitingnan kung paano siya makakabalik nang walang makakapigil sa kanya. Tahimik ang gabi sa mansyon. Kakaibang katahimikan. Parang may hindi tama. Habang natutulog ang lahat sa likod ng mansyon, isang figurang tahimik na gumagalaw. Si Ramon. Suot ang itim na hoodie, madilim ang muka, at nagmamadaling pumasok sa hardin. Isang linggo niya nang inabangan ng sandaling ito. Ang panahong kulang sa bantay, ang oras ng pag-atake. Nakahanap siya ng bukas sa pinto sa laundry area. Tahimik siyang pumasok. Kabisado ang layout ng mansyon sa mga kwento ni Lorena noon. Dahan-dahan siyang umakyat. Hawak ang taser at panyo na may pampatulog. Sa ikalawang palapag narinig niya ang mahihinang hilik ng isang bata mula sa silid ni Kaloy. Bumukas ang pinto ng bahagya at doon nakita niyang natutulog na batang lalaki. May yakap na stuffed dinosaur at kumot na may superhero print. Pumasok siya at nilock ang pinto at sumugod sa kama. Kaloy, halika na anak. Lalayo tayo rito. Hindi mo na kailangan manatili sa peking pamilya. Nagising si Kaloy at napasigaw. Mama! Agad niyang tinakpan ang bibig ng bata gamit ang panyo. Tumahimik ka. Sinunggaban niya si Kaloy at sinuksok sa kumot. Binuhat at mabilis na lumabas ng silid. Walang nakapansin. Diretso siya sa fire exit papuntang likod ng hardin kung saan nakaabang ang motorsiklo. Ngunit pagdating niya sa bakuran, isang malalim na boses ang bumungad. Bitawan mo ang bata. Napatigil si Ramon. Lumingon siya at nanginig ang kamay niya sa gulat. Si Gideon. Nakatayo sa harap ng gate. Walang tungkod, walang alalay, at nakatingin ng diretso sa kanya. Nakakakita ka na? Bulala si Ramon. Matagal ko nang gustong makita kung anong klaseng tao ka. Ngayon, malinaw na. Nagpanting ang tenga ni Ramon. Wala kang karapatan. Anak ko to. Ako ang ama. Wala kang alam sa pinagdaanan namin. Wala akong alam dahil iniwan mo sila. Ngayon mo lang naisip na maging ama? Kapalit ng pera? Malamig na tanong ni Gideon. Nagpumigla si Kaloy mula sa pagkakayakap. Tito Gid! Mama! Mula sa likod, nagtakbuhan sina Lorena at ang mga kasambahay. Kaloy! Sigaw niya. Umiiyak. Ramon! Pakiusap! Huwag mong saktan ang anak ko! Pero lalong humigpit ang hawak ni Ramon kay Kaloy. Tinutok ang taser sa leeg ng bata. Walang lalapit. O mapapahama kayo. Napaatras ang lahat. Nanginginig ang boses ni Lorena. Hindi mo na ako matatakot. Pero kung may konsensya ka pa, bitawan mo si Kaloy.
Lumingon si Gideon kay Lorena at tumango. Tumalikod sandali at sumenya sa mga gwardya sa likod na nakahanda na. Biglang sinunggaban ni Gideon si Ramon. Isang mabilis na galaw. Hindi siya bulag at mas maliksi na. Ako na ang ama ngayon. Bulong niya habang inagaw si Kaloy mula sa braso ni Ramon. Napatumba si Ramon. Bago pa siya makatakbo, hinarang na ng dalawang gwardya. Tumakbo ang isa sa kanila, tinawag ang pulis. Ilang minuto pa, nasa sala na si Kaloy. Yakap si Lorena habang nanginginig. Shh! Tapos na anak. Ligtas ka na. Andito na si Mama. Bulong niya. Lumapit si Gideon. Pasensya na, Lorena. Dapat noon pa kita prinotektahan. Pinoprotektahan mo kami ngayon. Ngayon lang mo'y tumayo sa harap namin para lumaban. Tumingin si Kaloy kay Gideon. Tito Gid, nakita mo ba ako? Tumango si Gideon at pinahira ng luha ng bata. Yun lang. Pero kahit nung di pa kita nakikita, mahal na kita. Sa labas ng mansyon, kinasuhan si Ramon. Umiiyak siyang sumigaw. Hindi ito ang huli. Hindi niyo ako pwedeng alisin sa buhay ni Lorena. Pero hindi na siya pinakinggan. Si Kaloy ay ligtas. Si Lorena ay matatag. At si Gideon, ang lalaking dating bulag, ngayon ay buong-buo na ang paningin. Tahimik ang buong mansyon ng gabing iyon. Ngunit hindi rin maikakailang bigat ng tensyon sa bawat sulok nito. Sa maliit na silid kung saan pansamantalang ikinulong si Ramon, matapos mahuli sa tangkang pagdukot kay Kaloy, nagsimula na ang investigasyon. Nakaharap sa mga pulis, si Ramon ay parang nawalan na ng yabang. Nakayuko, pawisan at hindi makatingin sa mata ng kahit sino. Nasa kabilang mesa si Lorena, kasama ang isang social worker at abogado ng pamilya Chavez. Hawak-hawak niya ang kamay ni Kaloy, na ngayon ay mahimbing nang natutulog sa kanyang kandungan. Si Mr. Ramon Salvador, panimula ng isang matandang investigador. Ayon sa isinampa naming kaso at dokumento, mula sa provincial clinic may ilang inconsistencies sa iyong sinumpaang pahayag. Handa ka bang magsalita ngayon? Tahimik si Ramon, umiling, pero halatang nag-aalangan. Nagsimula silang maglatag ng mga dokumento sa mesa. Birth certificate ni Kaloy, medical records ng inang si Lorena, at mga witness statement mula sa mga nurse sa ospital kung saan isinugod noon si Lorena. Batay sa aming investigasyon, dagdag ng pulis, wala kaming nakitang ebidensya na ikaw ang ama ng bata. Sa katunayan, may lumabas na datos na nagpapakitang isa kang emergency contact lamang noong panahong isinugod si Lorena, na hindi ka man lang lumagda bilang ama. Napalingon si Lorena, nanlamig ang mga kamay. Hindi siya makapaniwala. Anong ibig sabihin nito? Ang abogado naman ang sumagot. May posibilidad na pinagsamantalahan ng sitwasyon noon. Ayon sa testigo, isang lalaki raw nagbigay ng malaking halaga kapalit ng isang babae sa isang motel sa Nueva Ecija. Ayon sa front desk, ang babae ay tila wala sa sarili at tila pinilit. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Lorena. Unti-unting bumalik sa kanyang alaala ang gabing iyon. Ang ulan, ang lasing na Ramon, ang pananakot at ang biglaang pagkawala niya sa isang hindi kilalang lugar. Napaluha siya. Ako ba yun? Tumango ang social worker. Posibleng ikaw nga. Pero, sinong lalaking yon? Tanong niya at halos hindi makagalaw. Muli nagbukas ng file ng pulis. May alias lang na ginamit. GC. Hindi kami sigurado kung sino siya. Hindi nagpakilala pero may record ng withdrawal mula sa bank account niya. 50,000 kapalit ng pakikisalamuha sa isang babae. Ayon sa empleyado ng motel, mukhang nawalan ng pag-aasang lalaki. Tila may dinaramdam na matinding lungkot. Tahimik na napatingin si Lorena sa sahig. Pilit niyang inaalala ang mukha ng lalaki. Ngunit, dilim lamang ang naaalala niya. Walang salita, walang pangalan, walang tanong. Tanging luha at takot ang namayani sa gabing iyon. Samantala, sa silid ng pamilya Chavez, si Gideon ay tila hindi mapakali.
Nakaupo siya sa harap ni Doña Felicidad, habang si Yaya Berta naman ay tahimik lamang sa isang sulok. "Ma," basag ni Gideon sa katahimikan. "Ano alam mo tungkol sa lalaking yon?" Napalingon si Doña Felicidad. "Bakit mo tinatanong yan?" "Yung alias GC, initials ko rin yun." "Marami namang may ganyang initials, anak," sagot ni Doña. "Pero hindi ibig sabihin ay ikaw yon." "Pero may bagay na bumabalik sa isip ko. Mga piraso ng alaala na hindi ko alam kung totoo. Parang may nangyari bago pa ako na aksidente. Parang may isang gabi, isang babae, isang iyak." Napahawak si Doña Felicidad sa kanyang dibdib. "Anak, gusto kong malaman ng totoo. Kung ako ba ang lalaking yon? Kung ako ba ang dahilan kung bakit gano'n ang naging buhay ni Lorena?" Hindi makasagot ang matanda. Sa oras ding yon, bumalik si Lorena sa guest room ng mansyon. Bitbit si Kaloy. Himbing pa rin ang bata. Humiga siya sa tabi nito, tinitigan ang maamong mukha ng kanyang anak. May bahid ng lungkot at tanong sa kanyang mga mata. "Anak," bulong niya, "sino ba talagang ama mo?" Maya-maya'y tumunog ang cellphone niya. Isang mensahe mula sa abogado. "Lorena, bukas ang DNA test. Kung pumapayag ka, gusto ni Mr. Chavez na masiguro ang katotohanan." Tumitig siya sa screen ng cellphone. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o maaawa. Pero kung totoong naiimbestigahan nila na hindi si Ramon ang ama ni Kaloy, mas mainam na ang malaman ang katotohanan. Kinabukasan, tahimik na isinagawa ang DNA extraction. Kaunting hibla ng buhok ni Kaloy, isang cotton swab kay Gideon at mga form na pipirmahan. Walang salitaan, tanging katahimikan at pag-aalangan ang umiikot sa paligid. Sa koridor ng mansyon, nagkitang muli sina Lorena at Gideon. "Salamat sa pagpayag mo," mahinang sabi ni Gideon. "Gusto ko lang malaman ang totoo," sagot ni Lorena. Para kay Kaloy. Nagkatinginan sila saglit, pero agad na tumalikod si Lorena. Si Gideon tahimik na napatingin sa kisame. Sa isip niya, paulit-ulit ang tanong. Bakit parang familiar sa akin ang mukha ni Kaloy? Bakit parang ako ang tinitingnan niya tuwing humingiti siya? Hindi pa rin niya alam ang sagot, pero alam niyang malapit na ang panahon. Ang katahimikan sa buong Chavez Mansion ay tila mas mabigat pa sa bagyong nagbabadya. Isang resulta ang hinihintay ng lahat. Isang papel na magpapabago sa lahat ng alam tungkol sa nakaraan. Nasa sala sina Gideon, Doña Felicidad at Lorena. Si Kaloy ay natutulog sa kwarto kasama si Yaya Berta. Sa kamay ni Attorney Salazar ay ang sealed envelope mula sa DNA laboratory. Hindi makahinga si Gideon. Nakakakita na siya ngayon. Ngunit tila mas bulag pa siya sa katotohanang unti-unting lumalapit. Bubuksan ko na, sabi ni Attorney Salazar. Tumango si Lorena. Bagamat nanginginig ang mga kamay, nasa tabi niya si Gideon. Ang puso nila ay sabay na tumitibok. Matulin, kaba, pangamba. Dahan-dahang binuksan ng abogado ang sobre. Sa loob nito naroon ang test result na may sagot sa tanong ng kanilang mga puso. Umuusal na maikling dasal si Doña Felicidad. Base sa resultang ito, basa ni Attorney Salazar habang nililipat ang mata sa dokumento. Ang DNA match sa pagitan ni Gideon Chavez at Kaloy Alvarez ay 99.99%. Nanlaki ang mga mata ni Gideon. Napapikit siya sa dibdib. Ako? Ako ang ama? Napaupo si Lorena. Tila nawala ng lakas. Hindi. Hindi ko akalaing ikaw. Lorena, mahinang sabi ni Gideon. Bakit wala akong maalala? Napahawak sa sentido si Gideon at doon nagsimulang sumilay ang mga alaala. Mga imahe na tila pilit na ikinulong sa likod ng kanyang isipan. Isang gabing umuulan, isang babaeng umiiyak sa loob ng isang motel.
Mga mata nitong puno ng takot at pagod. Mga kamay na nanginginig at isang yakap. Hindi ng pagnanasa, kundi ng dalawang kaluluwang parehong nawawala. Gabing-gabi noon, lasing ako. Galit sa mundo. Kwento ni Gideon habang unti-unting bumabalik ang tinig sa kanyang damdamin. Iniwan ako ni Lina. Nabatay siya sa aksidente. Wala akong ibang ginawa kundi sisihin ang sarili ko. Hanggang sa dinala ko ng paa ko sa isang lugar kung saan ako nagpakawala. Nagkatitigan sila ni Lorena at sa mga mata nila, nagsimulang sumanib ang mga alaala. May naaalala ako, tugon ni Lorena. Halos hindi siya makapaniwala. May lalaking pumasok sa silid. Hindi siya bastos. Tahimik lang. Umupo sa kama. Tinanong kung pwede siyang makinig habang umiiyak ako. Umiyak din siya. Sinabi niya, wala na raw siyang dahilan para mabuhay. Napapikit si Gideon. Ako yun. Hindi ko nakita ang mukha mo ng maayos. Umiiyak ako, lasing ka. Pero hindi ko makakalimutan ang amoy ng pabango mo. At ang init ng kamay mo sa likod ko. Ay init na yon. Ang nagbigay sa akin ng lakas kinabukasan. Napatayo si Gideon, lumapit kay Lorena. At mula sa gabing yon, si Kaloy ay naging bunga. Kaya pala tuwing kasama ko siya, parang may piraso ng kaluluwa ko sa kanya. Hindi ko alam pero naramdaman ko. Anak ko siya. Napahagulhol si Lorena. Gideon, patawarin mo ako. Akala ko si Ramon ang ama. Sinabi niya na pinikot niya ako at sa takot ko, naniwala ako. Wala kang kasalanan, tugon ni Gideon. Umiiyak na rin. Pareho tayo naging biktima ng lungkot. Pero si Kaloy, siya ang dahilan kung bakit tayo muling nabuhay. Lumapit si Doña Felicidad. Anak, matagal ko nang gustong tanungin ito. Pero ngayon ko lang makakayang sabihin. Noong dumating si Kaloy sa mansyon, alam ko na pareho kayo ng anyo, ng hugis ng mata. Pero ayokong mag-assume. Ayokong umasa. Hinawakan ni Gideon ang kamay ng ina. Ma, salamat sa lahat ng ginawa mo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko rin makikilala si Lorena at ang anak namin. Tahimik ang lahat, ngunit puno ng damdamin ng hangin. Sa mismong pagkakataong yon pumasok si Kaloy, bagong gising. Nay, bulong niya habang pinupunasan ang mata. Bakit mo kayo umiiyak? Napatingin si Gideon sa bata. Lumuhod siya sa harapan nito. Kaloy, may sasabihin si Tito Gideon sa'yo. Tumango ang bata. Nakangiti. Pwede mo ba akong tawaging, Tay? Sandaling natahimik si Kaloy. Napatingin ito kay Lorena. At nakita niyang pagtango ng ina. Tay? Bulong ni Kaloy bago yumakap ng mahigpit kay Gideon. Matagal ko na pong gusto magkaroon ng tatay, yung tunay. At sa yakap na iyon, natupad ang pangarap ng tatlong pusong, basag pero matatag. Isang pamilya na minsang pinaglaruan ng tadhana, ngunit binuo muli ng katotohanan. Ang araw ay sumikat sa Chavez Mansion na may kakaibang liwanag. Hindi lamang mula sa araw, kundi mula sa damdaming tagos sa bawat haligi ng bahay. Matapos ang mga revelasyon, pagsubok at luha, heto na sila ngayon. Isang pamilya, muling binuo ng tadhana. Isang buwan matapos ang DNA result, isang simpleng kasalan ang inahanda sa hardin ng mansyon. Sa ilalim ng mga parol na gawa sa papel at mga roses na putit dilaw, tumayo si Gideon na may suot na abuhing suit. Sa tabi niya si Kaloy, may hawak na maliit na basket ng bulaklak. Nakangiti mula tenga hanggang tenga. Nay, ang tagal mo naman, bulong ni Kaloy habang nakaabang sa arako ng hardin. At sa wakas, dumating si Lorena. Suot ang simpleng puting bestida. May hawak na maliit na bouquet ng lilies. Walang belo, walang arte. Pero ang bawat hakbang niya ay parang sinasayaw ng hangin.
Sa kanyang likuran, si Doña Felicidad ang nakaalalay. Masayang masaya habang pinapanood ang babaeng minsang tiningnan lamang bilang kasambahay. Ngayon ay magiging bahagi na ng kanilang pamilya. Nagkatinginan sina Gideon at Lorena. Walang salita, pero sapat na ang kanilang mga mata para magsabi ng salamat at mahal kita. Handa na ba kayo? Tanong ng nagkasal. Sabay silang tumango. Gideon Chavez, sabi ng pare. Tinatanggap mo ba si Lorena Alvarez bilang iyong kabiyak? Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, sa dilim man o liwanag, ngayon at magpakailanman? Tinanggap ko na noon pa man, tugon ni Gideon habang hawak ang kamay ni Lorena. Lorena Alvarez, tinatanggap mo ba si Gideon bilang iyong asawa sa lahat ng yugto ng buhay, kasama ang kanyang nakaraan, ngayon at bukas? Tinatanggap ko na rin. Noon pa. Kahit hindi ko pa alam ang lahat ng totoo. Dahil ang puso ko, alam na ikaw ang tahanan ko. Napaiyak si Doña Felicidad at si Kaloy ay pumalakpak habang sumisigaw ng kiss na! Tumawa ang lahat. At nang magsanib ang labi ni Gideon at Lorena, tila nagsanib na rin ang dalawang magkaibang mundo. Ang mayaman at ang dukha. Ang magulo at ang tahimik, ang sagutan at ang gumagaling. Sa tanggapan ng abogado, pinipirmahan ni Gideon ang adoption papers ni Kaloy. Simula sa araw na ito, sabi ng abogado, si Kaloy ay opisyal ng si Carlos Gideon Chavez Jr., anak ni Ginoong Gideon Chavez. Napaluha si Lorena at lumapit si Kaloy kay Gideon. Tay, pwede ba tayo maglaro ng chess mamaya? Anak, kahit dama, basta kasama ka, oo agad ako. Kinabukasan, isang umaga habang nagsasalo-salo sila ng almusal sa veranda, napag-usapan ang plano ng pamilya. Ma, ani Gideon kay Doña Felicidad, gusto kong gawing foundation ng kalahati ng property natin, pang scholarship sa mga batang may kapansanan tulad ko noon. Huwag kalahati anak, sagot na Doña. Buong puso nating ibibigay sa mga nangangailangan. Ang pansyon na to, dapat maging tahanan ng maraming Kaloy. Pwede po ba akong tumulong? Tanong naman ni Lorena. Hindi ka lang tutulong, sagot ni Gideon. Ikaw ang magiging co-founder. Ikaw ang inspirasyon nito. Nang gumabi, sa silid sila ni Gideon. Habang nakahiga sa kama, niyakap siya ni Lorena. Hindi ako makapaniwalang ganito ang ending natin. Hindi pa ito ang ending, Lorena. Ito ang simula. At kung sakaling may dumating mang bagyo sa buhay natin, babalikan lang natin ang gabi ng ating kasal. Kung kailan sinimula nating harapin ang mundo, bilang isa. Sa tabi ng kama, tulog na tulog si Kaloy, habang yakap-yakap ang bagong teddy bear na regalo ni Gideon. Sa kanyang panaginip, may pamilya siyang buo, may tahanan siyang ligtas, at may pagmamahal siyang walang hanggan. Sa labas ng mansyon, isang puting kalapate ang dumapo sa veranda. Parang paalala na minsan, kahit gaanong kasakit ang nakaraan, may bagong bukas na kayang paghilumin ang lahat. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!